Mga ka-Clover, may mga katanungan tungkol sa pag-aalaga ng mga lucky plants at paano makamit ang swerte ng mga ito sa ating pamumuhay. Ang unang katanungan ay, mas maswerte ba na ikaw mismo ang may-ari ng mga lucky plants pero ibang tao naman ang nag-aalaga? Swertehin ka pa rin kaya? Narito ang ilang mga katanungan tungkol sa pag-aalaga ng lucky plants at kung paano makamit ang kanilang sinasabing swerte sa ating pamumuhay. Sa konteksto ng Feng Shui, walang direktang patunay na mas maswerte ang pag-aalaga mo mismo sa iyong mga lucky plants kaysa pagmamay-ari mo pero ibang tao ang nag-aalaga. Ang Feng Shui ay higit na nakatuon sa pag-aayos ng enerhiya at paglikha ng balanseng kapaligiran, hindi sa kung sino ang pisikal na nag-aalaga ng mga halaman. Gayunpaman, may ilang mga argumento kung bakit maaaring makaramdam ka ng mas malaking koneksyon sa swerte kung ikaw mismo ang nag-aalaga. Personal na enerhiya. Ang iyong personal na enerhiya at intensyon ay may malaking papel sa Feng Shui. Kapag ikaw mismo ang nag-aalaga ng mga halaman, direktang naimpluwensyahan mo ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, pag-aalaga at atensyon. Ang positibong enerhiyang ito ay maaaring makaapekto sa paglaki ng halaman at sa pangkalahatang enerhiya ng iyong tahanan. Pag-unawa sa pangangailangan ng halaman. Kapag ikaw mismo ang nag-alaga, mas mauunawaan mo ang mga pangangailangan ng iyong mga halaman. Mas mapapansin mo ang mga pagbabago sa kanilang kondisyon at mas mabilis kang makakapagbigay ng naangkop na solusyon. Ang mas maayos na pangangalaga ay maaring magresulta sa mas malusog at masiglang mga halaman na maaring maiugnay sa positibong enerhiya at swerte. Sa pagkakaroon ng koneksyon, ang proseso ng pag-aalaga mismo ay lumilikha ng isang malakas na koneksyon sa pagitan mo at sa halaman. Ang paggugol ng oras sa pagdidilig, paglilinis ng mga dahon at pag-aayos ng mga paso ay nagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagmamay-ari at responsibilidad. Ang koneksyon na ito ay maaaring magbigay ng isang pakiramdam ng kasiyahan at kaligayahan na maaaring maiugnay sa swerte. Intensyon at pagninilay. Ang pag-alaga ng mga halaman ay maaaring maging isang pagkakataon para sa pagninilay at pagpapakita ng positibong intensyon. Habang inaalagaan mo ang iyong mga halaman, maaari mong i-focus ang iyong enerhiya sa pagnanais ng swerte at kasaganaan. Sa kabilang banda, kung mayroon kang ibang tao na nag-aalaga ng iyong mga halaman, hindi ito nangangahulugan na hindi ka makikinabang sa kanilang positibong epekto sa iyong tahanan. Ang mahalaga ay ang pagiging malinis at maayos ng mga halaman at ang positibong enerhiya na dala nito. Ang pagpili ng isang maasahang tao na nagmamalasakit sa iyong mga halaman ay mahalaga rin. Sa huli, ang swerte ay isang subjective na konsepto. Ang pinakamahalaga ay ang iyong koneksyon sa iyong mga halaman at iyong positibong intensyon. Kung ikaw mismo ang nag-aalaga, mas malakas ang iyong koneksyon. Ngunit ang pagmamay-ari at pag-aalaga ng iba ay hindi nangangahulugang mawawalan ka ng positibong epekto ng mga lucky plants sa iyong tahanan. Pangalawang katanungan, mas maswerte ba ang magtanim ng mga lucky plants kapag binigay sa iyo ng kusa kaysa binili mo lang? Ayon sa Feng Shui, walang direktang ebidensya na nagsasabing mas maswerte ang mga lucky plants na kusang ibinigay kaysa sa mga binili. Ang paniniwala sa Feng Shui ay nakabatay sa paghahanap ng balanse at pag-aayos ng enerhiya sa iyong espasyo. Ang pagiging maswerte ng isang halaman ay nakasalalay higit sa kung paano ito inilagay at inalagaan,
hindi sa kung paano ito nakuha. Gayunpaman, mayroong ilang mga argumento na maaaring magbigay ng impresyon ng mas malaking swerte sa mga regalong halaman. Intensyon at enerhiya. Ang isang taong kusang nagbibigay ng halaman ay maaaring maglagay ng positibong intensyon at enerhiya dito. Ang mabuting hangarin na ito ay maaaring makaapekto sa enerhiya ng halaman at sa paraan ng pakikipag-ugnayan mo rito. Personal na koneksyon. Ang pagtanggap ng isang halaman bilang regalo ay maaaring lumikha ng isang mas malakas na personal na koneksyon sa pagitan mo at ng halaman. Ang pagpapahalaga sa regalo ay maaaring magdulot ng mas malaking pag-aalaga at atensyon sa halaman na nagre-resulta sa mas maayos na paglaki nito. Pagpili ng tamang halaman. Ang isang taong nakakakilala sa iyo ay maaaring pumili ng isang halaman na mas angkop sa iyong personalidad at sa iyong tahanan, na mas nagpapabuti sa daloy ng enerhiya. Sa kabuuan, ang swerte sa konteksto ng Feng Shui ay subjective at nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Ang pagkuha ng isang halaman bilang regalo ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya. Ngunit ang tamang paglalagay at pag-aalaga ng halaman ay mas mahalaga sa paggamit ng positibong epekto nito sa iyong tahanan. Ang susi ay ang pag-aalaga mo sa halaman at iyong positibong intensyon sa pag-aalaga nito. In short, magtanim ka man ng mga lucky plants na hiningi o binigay lang sa'yo o binili mo lang ay parehong swerte yan. Walang siyentipikong katibayan na nagpapatunay na mas swerte ang magtanim ng sariling halaman kaysa sa binili na lang. Ang paniniwalang ito ay higit na nakabatay sa kultura at personal na paniniwala. Gayunpaman, mayroong ilang mga argumento na maaring magbigay ng impresyon ng mas malaking swerte sa pagtatanim ng iyong sariling halaman. Pagsisikap at pangangalaga. Ang pagtatanim at pag-aalaga ng isang halaman mula sa binhi o mula sa isang maliit na punla ay nangangailangan ng pagsisikap, pasensya at dedikasyon. Ang proseso mismo ay maaaring maging isang nakakapagbigay kasiyahan na karanasan. At ang tagumpay sa pagpapalaki ng isang halaman ay maaaring magdulot ng damdamin ng accomplishment at kagalakan. Ang positibong emosyong ito ay maaaring maiugnay sa konsepto ng swerte. Personal na koneksyon. Mayroong isang personal na koneksyon sa pagitan mo at ng halaman sa iyong itinanim. Ikaw ang nag-aalaga nito mula sa simula, kaya't mas pinahahalagahan mo ito. Ang mas malalim na koneksyon na ito ay maaaring magdulot ng isang pakiramdam ng kaligayahan at kagalingan na maaaring maiugnay sa swerte. Pagkontrol sa kalidad. Kapag bumili ka ng halaman, hindi mo alam kung paano ito inaalagaan bago mo ito binili. Ang pagtatanim ng iyong sariling halaman ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa kalidad ng lupa, tubig at pangangalaga na natatanggap nito. Ito ay maaaring magresulta sa isang mas malusog at mas matibay na halaman. Simbolismo. Ang pagtatanim ng isang halaman ay maaaring sumisimbolo ng paglago, pag-unlad at pagsisimula. Ang pag-aalaga nito ay maaaring maituring na isang metapora para sa pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Sa huli, ang swerte ay isang subjective na konsepto. Kung naniniwala kang mas swerte ang magtanim ng iyong sariling halaman, malamang na mas mararamdaman mo ang positibong epekto nito. Ang mahalaga ay ang pag-alaga mo sa iyong halaman at ang positibong damdamin na dulot nito sa iyo. Kaya mga ka-Clover, ngayon pa lamang, mga halaman na dapat itanim sa 2025 para sa swerte sa 2026. Ang pagtatanim ng mga halaman ay hindi lamang nagdadala ng kagandahan sa iyong tahanan,
kundi maaari rin itong magdulot ng swerte ayon sa paniniwala ng Feng Shui. Narito ang ilang mga halaman na maaaring itanim ngayong taon 2025 para sa swerte sa taong 2026. Kung maaari po, ngayon ay magtatag-ulan na, pwede na po tayong magtanim ng halaman. Dahil mas maganda po kasi ang magtanim ng halaman kapag tag-ulan. Dahil mas mabilis po silang mabuhay. Ang mga halaman para sa swerte. Mga ka-clover, ang mga halaman na ito ay hindi pa po kumpirmado na maswerteng mga halaman sa taong 2026 po kundi ngayon pa lamang po ay maaaring magtanim ng mga halaman na ito bago sumapit ang 2026. Na dapat na po natin itanim dahil ang malagong halaman na ating pinaghirapan at inalagaan ng maayos ay ready na po silang isalubong sa susunod na taong 2026 po. Ang mga halaman na dapat itanim sa 2025 para sa swerte sa 2026. Ang pagtatanim ng mga halaman ay hindi lamang nagdadala ng kagandahan sa iyong tahanan, kundi maaari rin itong magdulot ng swerte ayon sa paniniwala ng Feng Shui. Narito ang ilang mga halaman na maaaring itanim ngayong taon 2025 para sa swerte sa taong 2026. Mga halaman para sa swerte. Number 1, snake plant. Number 2, money tree. Number 3, jade plant. Number 4, lucky bamboo. Number 5, peace lily. Number 6, citrus trees. Number 7, holy basil. Number 8, lavender. Number 9, marigold. Number 10, lotus flower. Pagsasalang-alang. Mahalaga ring isaalang-alang ang tamang pag-alaga at lokasyon ng mga halamang ito sa iyong tahanan. Ang mga halaman na ito ay hindi lamang nagbibigay ng aesthetic na halaga kundi nagdadala rin ng mabuting enerhiya at positibong vibes sa iyong kapaligiran. Sa mga susunod po natin na video ay ibibigay ko po ang mga simbolismo at kahulugan ng mga maswerteng halaman na ito at kung saan espasyo sila dapat ilagay para makamit ang swerte bago sumapit ang year 2026. Kung meron pa po kayong katanungan tungkol sa pangangalaga ng mga lucky plants, please comment lang po at ating sagutin mga ka-clover. Please like and share na din po. Maraming salamat!